Magsitayo po ang lahat para sa ating pangbungad na panalangin. Binibili, maaari mo bang pangunahan ng ating panalangin? Okay, thank you. Magandang araw po sa lahat. Bago tayo magsimula sa ating talakayin sa araw ay ipakikilala ko muna ang aking sarili. Ako nga po pala si Ginoong John Floyd De Castro, ang iyong maging guro sa araw na ito. Bago kayo magsiupo, maaari nyo po bang ayusin ang halin ng mga upuan at pakipot ang mga kalat sa ilalim ng iyong mga upuan. Nagawa na ba, class? Okay, magaling. Class, mayroon bang lumiban sa klase? Bago tayo magsimula, balikan muna natin ang tinalakay natin nung nakaraang araw sa pamagitan ng share it aktibidad. Nakapakita ko ako ng isang maikling video o balita tungkol sa isang kasalukuyang issue, climate change. Ang aktibidad na ginawa natin ay sana inyong pag-aralan. Kaya bago tayo magtungo sa ating paksang pag-aaralan, basahin muna natin ng sabay-sabay ang layunin ng ating aralin. Ang ating talakayin ang mga pangunahing konsepto o termino ng kaugnayan ng climate change at poverty. Ano ito? Ang climate change o pagbabago ng klima ay tumutukoy sa matagalang pagbabago sa mga temperatura at iba pang aspeto ng klima. Sa mundong kadalasan, ito ay nauugnay ng pagtaas ng temperature ng mundo dulot ng mga aktibidad ng tao tulad ng pagsunog ng mga fossil fuels, deforestation, at industrial na produksyon. At ano nga bang mga sanhi nito? Ito ang mga sanhi nito. Gas, emisyon ng carbon dioxide, CO2, methane at CH4 nitrous oxide, gases na nagmumula sa pagsunog ng fossil fuels at agrikultura. Deforestation. Ang pagtatanggal ng mga puno ay nag-aambag sa pagtaas ng CO2 sa atmosfera dahil ang mga puno ay sumisisip nito. Ito pa. Industrial activities. Ang pagpabrika ay industrial ay naglalabas ng mga malaking dami ng pollutants na nakaapekto sa kalidad ng hangin at klima. Ano ang mga apekto nito? Pag-init ng mundo, ang pagtaas ng temperatura ay nagdudulot ng mas matinding panahon tulad ng heat waves at malakas na bagyo. Pagbago o ecosystem, maaring species at naharap sa panganib dahil sa pagbabago ng kanilang natural at tirahan. Pagtaas ng antas ng dagat, ang pagkatunaw ng yelo sa polar regions ay nagdudulot ng pagtaas ng antas ng dapat nagiging sanhi ng pagbaba sa mga baying. Meron pa dito. Ano nga bang mga kahulugan nito? Ang poverty o kahirapan ay isang estado kung saan ang isang tao o grupo ay hindi makakamit ang sapat na yaman o pagkukunan upang matugunan ang kanilang mga pangunahing pangailangan tulad ng pagkain, tirahan, edukasyon at kalusugan. Ito ay maaring maging
absolute property kung saan ang kita ay hindi sapat para sa pangunahing pangailangan, or relative property kung saan ang isang tao ay mababa ang kita kumpara sa iba. Paano nga ba ito nakakaapekto sa buhay ng tao? Kalusugan ng mga taong nakaranas ng kahirapan ay kadalasang walang akses sa maayos na serbisyong pangkalusugan, kaya't sila ay madaling kapitan ng sakit. Edukasyon, ang kakulangan sa yaman ay naglilimita sa akses sa edukasyon na nagiging hadlang sa pag-unlad, oportunidad para sa mas magandang kinabukasan. Kahirapan at krimen. Ang matinding kahirapan ay maaaring magdulot ng pagtaas ng krimen dahil sa desperation at kakulangan sa oportunidad. Bakit kailangan gumamit ng mga angkop na salita, ekspresyon sa pagsulat? Ang bawat estudyante ay magsusulat ng isang editorial tungkol sa isyu ng kanilang na pag-usapan. Dapat ito ay magiging malinaw, maayos at naglalaman ng kanilang opinyon at ibigay ang mga pamantayan para sa pagsulat. Halimbawa, estruktura, nilalaman at estilo. Ang iyong mga ginawa ay suriin batay sa survey.